Kumusta mga ka-anime? Sa nakarang chapter ay inilabas na nga ni Kisuke Uruhara ang kanyang bankai at sa unang pagkakataon ay gagamitin niya na nga ito. Mahigit 100 taon na din ang huli niya itong ginamit, kaya walang anumang data tungkol sa kanyang bankai. Mukhang pinilit mo akong gamitin ito. Bankai. Kannon Biraki, Benishime Aratame. Ikinabigla ni Asuken Neclabar ang paglabas ng bankai ni Kisuke Uruhara dahil wala siyang data about sa bankai na ito. Kung matatandaan nyo ka-anime, kahit na sa panahon ng Arrancar Arc ay hindi ginamit ni Uruhara ang kanyang bankai. Nagpapatunay lang ito ka-anime na ang lakas ni Asuken ay hindi basta-basta, kaya napilitan si Uruhara na ilabas ang kanyang bankai. Ayon kay Asuken, "Teka, ano itong nakikita ko? Sinabi mo bang bankai? Hindi ito tama dahil wala kaming impormasyon patungkol sa iyong bankai." Pero ipinaliwanag ni Uruhara na kaya wala silang data patungkol sa kanyang bankai ay dahil ngayon niya lang ulit ito gagamitin. Dahil dito ay naitanong ni Asuken kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ng kanyang bankai. Ayon kay Uruhara, "Tinatanong mo sa akin yan pero hindi ko yan pwedeng sabihin." Dahil dito ay ipinaliwanag ni Asuken na naiintindihan niya na hindi niya ito sasabihin. Pero ang humarap sa isang kalaban na hindi niya alam ang kakayahan ay talagang nakakatakot. Pero ayon kay Uruhara na kahit hindi niya ito sabihin ay malalaman niya rin naman ito. Bigla na lamang napunit ang braso ni Asuken. Dahil dito ay bigla siyang tumalon palayo. Sa pagtalon niya palayo ay ang napunit na braso ay bigla na lang bumalik sa dati. Magaling ka. Kung sa ibang tao ay makita na napupunit ang kanilang braso ay siguradong matataranta o mabibigla. Pero ikaw ay napansin mo na ang aking bankai ay may lawak lamang na nasasakupan. Ayon naman kay Asuken na hindi lamang siya tatayo at hahayaan na masira ang kanyang braso. Pero habang nagsasalita si Asuken ay tinakpan ng bankai ni Uruhara ang kanyang mga mata. At ayon sa kanya na ang totoong kapangyarihan ni Konan Biraki Benihime Aratame ay ang maayos ang lahat ng anumang mahawakan niya. Ipinagtataka ni Asuken kung paano nagawang makakita ulit ni Uruhara dahil binulag na nga niya ang isang mata nito. Pero ayon kay Uruhara na binuo niya ito ulit. Unti-unti na lang ang braso at mga daliri ni Uruhara ay bigla na lamang nagkakahiwa-hiwalay. Pagkatapos ay natatahi ito ulit. Pag-usapan muna natin ang bankai ni Uruhara. Bankai, Konan Biraki Benihime Aratame. Kilala din sa tawag na Modified Double Door Crimson Princess. Ang bankai ni Uruhara ay may anyo ng isang higanting babae na may itim na nakatirintas na buhok na nakaayos. Ang mga braso nito ay malamanikin na nakasuot naman ng pulang balabal. Ang Konan Biraki Benihime Aratame ay may kakayahan na muling ayusin ang anumang mahawakan nito. Ito din ay isang epektibong offense at defense. Ang anumang malapit o maabot ng kanyang bankai range ay maaaring mahati o mawasak. Ang paghati na ito ay katulad ng pagkilos ng pagdadaisek. At kung anuman ang mga matamong pinsala ni Uruhara ay babalik ito sa dati sa simpleng paghawak lamang ng kanyang bankai. Pero kahit tila immortal si Kisuke Uruhara, sa pag-aktiv ng kanyang bankai ay may kahinaan pa rin ito. Limitado lamang ang kayang maabot ng kanyang bankai at hindi ito kasing lawak ng kay Kiraku. At ang mga pinsala na napagaling ng kanyang bankai ay pansamantala lamang ka-anime. At sa oras na ma-deactivate ang kanyang bankai ay babalik ito lahat sa dati. Hindi, ang labanan na ito ay magiging isang labanan ng kapangyarihan at naiinis ako dito. Meron kang masamang ugali, Kisuke Uruhara.
pero kahit gaano ka kasama ay hindi ka perpekto. Sigurado ako na nakalimutan mo na ang aking Gift Ball Deluxe ay isang uri ng kulungan na hindi ka makakalabas. Ang dahilan bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa dahil pinapayagan ko. Ipinaliwanag ni Orohara na maaring dagdagan ni Asken ang konsentrasyon sa loob ng Gift Ball Deluxe. Kahit na habang nag-uusap sila ay tila bumabagsak na ang kanyang kapangyarihan. Pero ayon kay Asken na kahit na ganon, ang bangkay ni Orohara ay lubhang mapanganib. Ayon kay Orohara, magaling, nalaman mo na ang mga bagay na yon, pero huli na para dyan. May sinabi ka na nakakuha ng aking atensyon. Ayon sa iyo na imposibleng makalabas pa dito, pero hindi mo sinabi na imposibleng makapasok pa dito. Kaya sinubukan ko, gumawa ako ng isang daanan mula sa loob nito papunta sa labas. Salamat sa tulong mo, Grim Joe.